humaling, ang puso ko'y nakislap. Ako'y nagulat, hindi ko inasang damdamin pagmamahal muli. Isang kidlat mula sa iyong mga mata, ako'y napaibig. Chelsea, wala na akong karapatan na suotin to. Dahil hindi kita naligtas. Hindi na ako ang hero mo. Sana mapatawad mo ako, Chelsea. Dahil sa iyong pagdating, lumiwanag ang aking langit. Ako'y nagulat, hindi ko inasang damdamin magmamahal muli. Tita? Ako po si Buntia. Ako po yung niligtas ng anak niyo sa kumbento. At ako po yung dahilan kung bakit nangyari ito sa kanya. Ako po dapat yung namatay. Hindi po siya. Napakabuti pong tao ng anak niyo. Kaya hindi na po deserve ito. Sorry po. Sorry po. Kilala ko ang anak ko. Alam kong marunong siyang pumili ng mga kaibigan niya. I have no doubt na naging mabuti ka sa kanya. That's why she loved you enough to save you. Kung po alam ko nung pwede kong gawin para makabawi sa lahat ng mga ginawa niya. Live your life. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Alam kong magiging masaya rin ang anak ko pag yun ang nakita niya. Then her sacrifice will be more meaningful. Sensya ka na mo, Cha. Hindi ko makita nahihirapan ka rin. Alam ko, sinisisi mo yung sarili mo, pero please, wag. Paano ko gagawin yun? Kidlat, dapat siya yung nasa tabi mo ngayon eh. Hindi ako. Kasi sige, Lat. Naiwan sa loob eh. Nagkahiwalay kami.
Niligtas si Chelsea. Thank God you're okay. Thanks to Kidlat. Eh di lumabas yung katotohanan na si Chelsea lang yung iniintindi mo. Isa kang tunay na kaibigan mo siya. Lagi mo na lang sinasabi na mabuti akong kaibigan. Bakit meron ka pa bang ibang gusto bukod sa pagkakaibigan natin? Ngunit ito ang totoo. Makikiusap na sana'y mapakinggan. At kung sa'yo'y hanggang kaibigan na, kahit kunwari I want you to promise me. Mamahalin niyo ang isa't isa. I want you both to be happy. kunwari na lang. Hindi sana nagulong sa yung nanay niya. May future pa sana si Chelsea. Pero lahat yun ginagawa ko sa kanya nung nabubuhay pa siya. Kaya please, huwag mo lang ako pansinin kasi hindi ko deserve yung awa mo eh. Kunwari na lang. Lady, gusto mo usap muna tayo? Kwentuhan, ganun, tambay. Pwede naman. Pagpag? Hmm. Saan? Basta, may alam akong lugar. Ano? Ate, mas mabuti pa kung umuwi na tayo. Sobrang init eh. Tsaka sinabi mo, puyat ka rin, di ba? Para makapagpahinga ka na. Jello, okay lang ba sana hiramin ko muna ate mo? May sasabihin lang kasi sana ako sa kanya. Ako nang bahala sa kanya, promise, hatid ko siya pa uwi. Parang importante naman ang sasabihin mo ah. Sige na nga. Jello, uwi ka na lang muna. Susunod ako kaagad. Ingat ka ha? Nabalitaan ko na may kinukupda kay Madre dito. Gusto ko sana tumulong. Amazing! Action man ka talaga, Mr. Victor. Paano ba ako makakatulong? Isuko mo si Matos. Siya, ang buong pamilya mo, at ang mga kampon ninyo, ang dahilan kung bakit nawala ng tutuluyan ng mga madre. Ngayon, sabihin mo sa amin, saan nagtatagong walang hiya mong anak? Hindi ko po alam kung nasan si Matos. Hindi ako naniniwala sa'yo. Huh? Napakasinungaling mo talaga. Pinoprotektahan mo na naman yung anak mo. Si Kidlat ang pinoprotektahan ko. Ginagawa niya dito? Layo mo kay nanay ko. Kapal na mukha mo magpakita dito pagkas ng ginawa mo sa pamilya namin. Pabalik na sila Kidlat kasama mga taga-Riles. Kung susugod kayo, baka maisahan kayo. Anong nilalaban nila mga payong nila? Ilan ba ba yung mawawalan ng hayop dahil sa paghanap natin ng hustisya? Kung di na natin sila mababalik, hustisya pa ba yung tawag doon? Baka panahon na para malaman ni Kidlat ang totoo. Tandaan mo, may nag-uugnay sa aming dalawa. Kahit anong gawin mo, makukuha ko ang mag-ina ko. Nilalaban ko na pang nararamdaman ko para sa iyo, lady. Pero pagkakaibigan lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Kaya din naman sa'yo to eh. Para hindi ka masaktan kapag nawala na ako.